Dito na yata yun. Grabe, kinabi na tayo. Sure ka dito na yun? Parang wala namang mga tao dito eh. Rico, tingnan mo kung anong oras na oh. Ine-expect mo pa ba na nasa labas pa yung mga tao ng ganitong oras? Ikaw talaga oh. Oh, baka akala niya Arthur, mga call center tao dito. Uy, parang kakaiba lang kasi. Parang nagtatago sila sa atin. Hayaan mo na Rico. Next time, sasabihin ko, kailangan ng engrandeng pagsalubong sa'yo. Hoy, Arthur, tigilin mo na si Rico. Tara na, mag-ayos na tayo ng mga ibababang gamit. Inisar namin si Rico pero sa totoo lang, maski ako, iba ang pakiramdam ko sa baryo na to. Wala man lang miski isang tindahan ng bukas pa at wala man lang miski isang tao sa labas. Kahit mga rumoronda man lang o mga nagiinuman na tipikal na meron sa labas ng ibang mga baryo naming napuntahan. Ako nga pala si Enteng, 32 years old na ako. At dahil sa pagkawala ng pamilya ko dati dahil sa nakakahawang sakit na madali sanang nawala kung nabigyan lang ng medical attention, madali sanang gumaling. Ipinangako ko sa sarili kong sasali sa ganitong klaseng misyon para makapagpaabot ng tulong sa mga lugar na malayo na sa ospital o clinics. Pinangungunahan namin ni Arthur at Rico ang misyon na ito. Sino ba nakausap mo dito, Doc Enteng? Tawagan mo na kaya para maibaba na natin. Siner mo pa si Doc Enteng, Rico. Inutusan mo naman. Hindi kasi, ang weird lang talaga dito eh. Di niyo ba nararamdaman? Sus, nagpapalusot ka pa dyan. Palautos ka lang talaga, Rico. Oo nga, napansin ko Rico, palautos ka na lately ah. Dok, hindi po ah. Kahit ako na nga lang po yung tumawag eh. Akin na yung number. Kahit ako na lang din mag-ayos ng lahat ng gamit natin mamaya. Sus, sinasabi mo lang yan. Hindi ah. Ako na nga, promise. Joke lang Rico. Sige na, tatawagan ko na si Kapitan. Tinawagan ko na si Kapitan kasi may point si Rico. Medyo iba yung pakiramdam ko dito at anong oras na din kaya kailangan na naming magpahinga dahil maaga pa kami bukas. Oh, hello, Doc Enteng. Hello Kap, magandang gabi po. Magandang gabi din. Buti napatawag ka. Kanina pa kami nag-aabang sa inyo eh. Di na ba kayo tutuloy? Hey Kap, actually nandito na kami. Medyo naligaw kami kaya ginabi na kami sa daan eh. Andiyan kayo sa labas. Nako, okay lang ba kayo dyan? Wala bang nasaktan sa inyo? Asan kayo ngayon? Nagtaka kami sa reaksyon ni Kapitan Tasio. Parang natatakot siya na nag-aalala. Napaisip tuloy ako kung ano bang meron at bakit natatakot siya na masasaktan kami. Andito kami sa Arco. Kami yung van na white dito. Di namin alam kung saan kami tutuloy eh. Kaya naisipan ko nang tumawag. O sige, pupunta na kami dyan agad-agad. Meron ba kayong mga bawang dyan? Di bali na nga, sige, pupunta na lang kami dyan. Di na ako nakasagot dahil binaba na kaagad ni Cap yung tawag. Suspicious naman nun. Parang takot na takot siya. Baka naman may aswang dito. Aswang, naniniwala ka doon? Totoo kaya yun? Ikaw, Doc Enteng, naniniwala ka ba dun? Ano ba, sa totoo lang? Oh, isuot nyo to. Dali, tara na. Naputol yung pag-uusap namin kasi biglang dumating si Cap na parang takot na takot sa kung ano. Cap, okay lang po ba kayo? Parang takot na takot ka. Saka para saan ba tong kwintas na pinasusuot niyo sa amin? Mahirap ipaliwanag, Doc Enteng, pero wag na wag niyong hubarin yan kahit anong mangyari. Saka dapat pagdating ng alas 6, nasa loob na kayo ng bahay niya. Kap, sabi ni Rico, suspicious ka daw. Uy, wala akong sinabi ah. Sinabi mo pa nga, aswang si Kap eh. Grabe ka Rico, ang sama ng ugali mo ha. Kap, pagpasensya niyo na ho sila ha. Makukulit lang yan pero mababait sila at matatalino. Ako lang matalino Kap. Itong isa, napulot lang namin sa daan eh.
Pagdating sa bahay na tutuluyan namin, nag-ayos na kami kagad ng gamit para bukas. Habang nagluluto si Rico na makakain namin, Hoy, Arthur, nakakaya ka kanina ah. Bakit mo naman sinabi kay Kap yun? O bakit? Totoo naman sinabi mo yung kanina ah. Hoy, ang kulit nyo talagang dalawa. Pero bawas-bawasan yung asaran nyo ha. Baka mamaya niyan mawalan tayo ng kredibilidad sa mga tao dito pag nakita kayong ganyan. Saka bukas, dapat Dok ang tawagan natin ha. Ayan, napaka-unprofessional kasi ni Arthur eh. Sus, sumbong papa ba? Ang iyakin mo, Rico. Alam mo yon? Pagkatapos kumain, natulog na kami. Kinabukasan, maaga kaming nagising para mag-set up na ng tent para sa libreng check-up sa mga taga-baryo. Dok, pwede po bang dun lang tayo sa ilalim ng puno? Ayaw po kasi pumunta ng papa ko kasi baka masinagan daw siya ng araw. Sensitive po ba siya sa araw? O sige, ipapaset up ko na lang din dun yung tent sa ilalim ng mga puno. Hindi po, nasasaktan po kasi siya sa sinag ng araw eh. Kung nasasaktan po siya sa sinag ng araw, baka may skin infection siya. Kung gusto mo, pwede namin puntahan na siya sa bahay ninyo para matingnan. Doc Arthur, ikaw muna dito ha. May pupuntahan lang akong pasyente. Okay, copy Dok. Kung kailangan mo ng tulong, message mo lang kami dito. Pagpunta namin sa bahay nila para tingnan ang tatay niya, bigla itong nagwala nung nakita ako. Aray ko! Ilabas mo siya anak! Nasasaktan ako! Yung kwintas niya! Ilabas mo! Aray! Dok, okay lang po ba na pakialis yung kwintas nyo? Nasasaktan po kasi ata si tatay dyan eh. Nagdalawang isip akong tanggalin yon, pero naisip kong di ko magagamot si tatay kung hindi man lang ako makakalapit sa kanya. Lumabas ako ulit para hubarin yung kwintas at iwan muna doon. Natatakot akong pumasok pero mas nanaig sa akin yung kagustuhang magamot si tatay. Pagpasok ko ay nasugatan ako sa pintong gawa sa yero. Di ko nakala na magiging dahilan yon para mas magwala pa si tatay. Dugo! Gusto ko ng dugo! Naamoy ko! Akin na! Gusto kong kumain! Tay! Minaw ka, tay! Dok, lumabas na po muna kayo. Pasensya na po kung pinapunta pa kita dito. Pagod na ako sa mga hayop na pinapakain mo sa akin. Ibigay mo na yung taong yan. Sinubukan akong kuhain ni tatay pero buti na lang at nakatali ang paa at kamay niya. Tumakbo ko palabas at saktong nakasalubong ko si Kap. Dok, ayos ka lang po ba? Kap, si tatay, sabay na yun Kakaiba siya. Kakaiba? Ayos ka lang ba, Dok? Asan na yung kwintas mo? Nasasaktan daw siya sa kwintas ko kaya hinubad ko eh. Tapos iniwan ko sa labas nila. Tapos pagpasok ko, Pasensya ka na, Dok. Sige po, magpahinga po muna kayo doon sa tent nyo. Ako na pong bahala sa kanila. Naguguluhan at nagtataka ako pero alam kong hindi ko dapat ipagpalit ang misyon namin sa takot na nararamdaman ko. Dok, okay ka lang po ba? Ano nangyari dun? Bakit ganyan yung tsura mo? Rabis, may rabis yung matanda dun kaya nagwawala siya. Nagsinungaling ako kasi alam kong pag sinabi ko yung totoo, baka matakot sila at isiping umuwi na lang. Naisip ko na kailangan na lang naming maging maingat para walang masamang mangyayari sa amin. Malala na ba o magagamot pa? Feeling ko, kayang gamutin ni Rico yan eh. Puntahan mo na kaya? Para kang ewan, Arthur. Di ba seryoso na? Baka kailangan na natin dalhin sa ospital yung matanda. Mukhang mukhang sikap na magdadala yata. Buti naman. Sana kayanin pang gamutin yung matanda. Kinagabihan, naisipan ni Kap na bisitahin kami sa tinutuluyan namin para kumustahin kami. Basta naman ang first day nyo. Ayos naman, Kap. Oo, okay naman. Kaso, medyo weird lang yung cases dito eh.
may mga kakaibang sugat yung mga tao dito. Tapos, ilan sa kanila takot sa araw. Kaya nga malapit na nga ako maniwalang mga aswang sila eh. Pero di naman totoo yung mga yun, di ba? Baka nga rabies lang tulad ng sabi ni Doc Enteng. Oo, baka yun lang yun, Rico. Ano? Rabies? Sinubukan kong senyasan si Cap para magets niyang pinalusot ko lang yun kay Arthur at Rico. Anong nangyayari sa iyo, Dok? Para kang ewan dyan. May pakindat-kindat ka pa dyan. Ha? Hindi, napuwing kasi ako. Kala ko kung napano ka na, Dok eh. Tungkol sa kakaibang sintomas ng mga taga-baryo, gusto kong maging tapat sa inyong tatlo, ha? Naisip ko na para totoong matulungan nyo kami, dapat maging tapat ako sa inyo. Ano po ba yung Kap? Nakakabaka naman. Sinubukan ko ulit senyasan si Cap para di na ituloy yung sasabihin niya. Kasi ang totoo niyan Doc Enteng, okay ka lang ba talaga? Napuwing ka na naman ba? Ano ba yan, Dok? Mukha ka talagang ewan. Mag-ay mo ka na nga kaya. So, eto na nga. Ang totoo niyan Cap, gabi na di ba? Dapat nasa bahay ka na di ba? Ay, oo nga pala. Ay sige, uuwi muna ako. Bukas ko na lang itutuloy yung kwento. Sige Cap, salamat po ah. Umuwi na si Cap kaya akala ko ligtas na pero mukhang napansin ni Rico at Arthur ang ginagawa ko. Dok, mukhang may pinagtatakpan ka ha? Ha? Pinagtatakpan? Anong pinagtatakpan? Halata kaya na pinipigilan mo si Kap kanina. Ha? Halata ba? Hindi kaya. Tingnan mo, alam mo Enteng, tama si Kap eh. Paano kami makakatulong kung di namin alam yung totoong nangyayari dito? Kaya nga, mas makakatulong kami pag alam namin kung ano ba talaga ang problema. Wag mo na pala isama yan si Rico. Wala naman tulong yan eh. Hindi, puwera biro. Ano ba talaga nangyayari? Naisipan kong tawagan si Cap para ipatuloy na lang sa kanya ang pagsabi ng katotohanan. Naisip kong tama naman sila Arthur at Rico. Karapatan nilang malaman yung totoo at desisyon na nila kung tutulong pa ba sila o hindi na. Hello, Doc. Napatawag ka. Cap, papatuloy lang sana namin yung kinukwento mo kanina. Naputol kasi. Ano ba yung nasa gitna kami ng digmaan ng business ko eh? Kala ko pa naman emergency. Ay, ganun ba? Naku, pasensya na. Sige, kahit unahin mo na yan, Cap. Di naman urgent eh. Wala na, nanlambot na din si Manoy. At mukhang natakasan na din ako nitong isa at tulog na. Naku, pasensya ka na, Cap. Okay lang, di nyo naman alam eh. So, eto na nga. Pasensya na kung di ko sinabi kaagad to bago kayo pumunta dito. Pero may kakaibang nangyayari sa mga taga rito eh. Unti-unti nang nagiging aswang yung mga taga-baryo dahil sa pagkakayanggaw. Sabi ko na eh. Tamo Arthur, sinabi ko na sa inyo eh. Di congratulations. Gusto mo ba cookies? Kailan nagsimula? Anong nangyari? Hanggang ngayon inaalam pa din namin yan. Ang alam lang namin, ang pinakaunang naging aswang sa baryo yung matandang nangangalaga sa lumang bahay dun sa dulo ng baryo. Yung malaking abandonadong bahay dun sa dulo ba, Cap? Oo, doon. Kaya malakas din ang duda ko na doon nagsimula yung lahat eh. Pero wala kaming lakas ng loob na pumunta doon. Feeling ko din, Cap, doon nagsimula yung lahat. Kailangan may maglakas loob na pumunta doon para tingnan kung ano ba talagang pinagmulan ng mga to. Ay volunteer, Rico! Ano yun? Volunteer tapos nagturo? I nominate na lang. Hindi alam nila Arthur at Rico na pamilyar ako sa mga aswang, maligno at mga nilalang na kagaya nito dahil ang lolo ko ay isang antingero. Kaya alam ko kung anong pwede kong gawin para makatulong sa baryong ito. Nung nakatulog na si Rico at Arthur, naisipan kong puntahan yung bahay na sinasabi ni Cap.
Alam kong may kinalaman ng lugar na yon sa mga nangyari. Papasok na sana ako sa loob pero may isang matandang babae ang pumigil sa akin. Ano ginagawa mo dito, iho? May gamit po kasi ako sa loob. Gusto ko lang po sanang kunin yon. Halatang hindi ka taga rito at hindi ka marunong magsinungaling. Hindi mo ba alam na delikado ang bahay na yan? Pasensya na po. Gusto ko lang po sanang tingnan kung anong maaaring maging dahilan ng pagsisimula ng epidemya sa baryong ito. Aswang, iho. Yun ang may kagagawa ng mga nangyayari. At babalik sila malapit na para kolektahin ng mga bagong aswang na nagawa nila. Hindi ko po maintindihan. Sinadya nilang mangyari to para dumami ang mga aswang? Oo. Nanganganib na ang mga lahi ng aswang dahil iilan na lang ang bilang nila. Gumagawa sila ng paraan upang dumami pa sila. Kailangan natin silang pigilan. Hindi pwedeng masira ang buhay ng mga normal na tao para sa kapakanan nila. Huwag ka nang makialam. Babalik na ang mga aswang. Malapit na. Marami pa sana akong gustong itanong pero bigla na lang nawala yung matandang kausap ko. Nagulat ako nang biglang may kumaluskos mula sa loob ng gate ng bahay. Nanay, ikaw ba yan? Dok! Ay, anak ng teteng. Anong ginagawa mo dyan, Rico? Na-curious kasi ako sa kwento ni Kap kaya tiningnan ko kung anong meron sa loob eh. Pero bago ko umalis nakita kong natutulog ka. Mga unan lang yun na binalutan ko ng kumot. Kala mo ako, no? Rico, di joke to ah. Asa na yung kwintas mo? Di ba sabi ni Kap, anting-anting daw yun? Hello nga. Naiwan ko yata sa side table. Nagmamadali kasi akong lumabas eh. Nakalimutan ko tuloy. Delikado tong ginagawa mo. Tara na, umuwi na tayo. Wow, kung makagalit, kala mo, di din siya lumabas at pumunta dito. Pag-uwi namin nakita naming nakadikwatro si Arthur sa sala at parang nanay na nagalit dahil tinakasan ng anak. Aba. Buti naman at naisipan niyo pang umuwi. Sorry po, ma. Yak! Kung ganyan lang din ang itsura ng anak ko, ahayaan ko na lang sa labas yun, no? Bakit gising ka pa, Arthur? Wow, coming from someone na galing sa labas ng ganitong oras. Saan ba kayo nang galing? Nagpahangin lang. Nagpahangin ng 3:00 ng madaling araw? Okay ka lang, Rico? Sige, ba na lang. Lang kami, naghanap ng magagamot. So ayaw niyo talagang umamin, ha? Sige, kanya-kanya na lang siguro tayo. Hindi. Pinuntahan namin yung bahay na sinasabi ni Kap. O bakit? Halata namang delikado yun tapos pinuntahan niyo pa. May aaminin ako sa inyo. Ay wow, ang daming revelation ngayong gabi ah. Naalala niyo si Lolo Cielo ko? Oo, yung lolo mo na namatay nung nakaraang taon. Oo, antingero si Lolo. Kaya alam kong kaya kong tulungan tong baryong to. Pero kailangan ko munang malaman yung pinagsimulan ng pagiging aswang ng mga taga-baryo. Ikaw Rico, may magandang dahilan ka din ba kung bakit ka pumunta doon? Ano lang, curious lang ako. Doka ka talaga. Pag napama ka sa pinaggagawa mo. Ay, concern. Nakaka-touch ha. Pero babalik ako sa iyo, Doc Enteng. Alam mo kung gaano kami kadedicated sa mission natin. Kaya kahit anong paraan pa, nandito kami para tumulong sa iyo. Tama si Arthur, Doc. Tutulungan ka namin. Matapos ng usapang yon, mas nabuo yung desisyon kong tulungan ng baryo. Lumakas yung loob ko nung nalaman kong sasamahan pa din ako nila Arthur at Rico. Kinabukasan, nagulat kami sa kilos ni Rico. Ano bang kaartean yan, Rico? Tinatamad ka lang lumabas eh. Ano bang nangyayari sa'yo, Rico?
Kagabi lang, sabi mo, tutulungan mo ako kahit anong mangyari. Tapos ngayon, para kang nagdadailan dyan. Di ako nagbibiro. Nasusunog nga yung balat ko sa araw eh. Ay wow, sensitive skin. Tara na, katamaran lang yan. Naalala ko yung sintomas na meron yung matandang lalaki na pinuntahan ko kahapon. Sinabi din ng anak niya na nasasaktan daw yung matanda sa araw. Kinuha ko yung anting-anting ko at sinubukang ilapit to kay Rico. Aray! Ano ba? Layo mo yan! Napansin ni Arthur na nagbagong ekspresyon ng mukha ko, kaya hinila niya kaagad ako para magtanong. Ano yun, Dok Enting? Bakit biglang natakot? Mukhang may masamang nangyari kay Rico kagabi. Ano? Di niya kasi suot yung kwintas niya kagabi nung lumabas siya. Tapos ngayon, nagpapakita siya ng mga sintomas na tulad dun sa matandang lalaking pinuntahan ko kahapon. Ibig mo sabihin, aswang na si Rico? Mukhang hindi pa naman, pero hindi ko alam kung gaano kabilis bago siya maging aswang. Anong gagawin natin? Kailangan natin na-explain sa kanya to. Napansin ko dun sa matanda kahapon nakatali yung paa niya. Sa tingin ko, kailangan din natin gawin yun para sa kaligtasan natin at ni Rico mismo. Bago namin sabihin kay Rico yung naiisip namin gawin, gusto naming makumpirma talaga na totoo ang hinala namin. Kaya inaya muna namin siya kumain para makita kung tama ba kami. Naganda kami ng maraming gulay at isang kilawin na kambing para makita kung anong kakainin niya. Hindi kumakain si Rico ng karne kaya alam namin kapag yun ang pinili niyang kainin, nagiging aswang na nga rin siya. Wow! Himala, nag-prepare kayo ng pagkain ko ha? Di ba, late na kayo sa check-up? Gusto muna naming makasiguro na okay yung pakiramdam mo bago kami pumunta doon. Nagpaalam naman kami kay Kape at pumayag naman siya. Tara, kain na tayo. Sinipag ako magluto eh. Thank you ha. Panay paborito ko pa itong mga to ha. Tortang talong, pinakbet, chapsoy. Ano tong isa? Inilaw. Para sa amin yan. Di ka nakakain ng karne, di ba? Tama ka. Hindi ako nakain yan. Nagtinginan kami ni Arthur dahil napansin naming panay yung tingin ni Rico sa kilawin. Pwede ko naman sigurong tikman to no? Minsan lang naman eh. Nakakatakam kasi. Oo, konti lang naman eh. Pwede na siguro yun. Mas nakumpirma naming totoo ang hinala namin dahil sa reaksyon ni Rico sa pagkain ng kinilaw. Nung una tinikman niya lang ito ng konti. Tapos maya-maya pa minumukbang niya na ito. Grabe. Ang sarap naman ito. Anong luto nga ulit ito? Sobrang sarap. Parang mabibitin din ako kahit maubos ko lahat ito. Rico? Bakit? Sinabi naman kay Rico yung teorya namin. Nung una nagalit siya at natakot pero huminahon din siya nung sinabi kong gagawan ko ng paraan para gumaling siya. At di siya tuluyang maging aswang. Umayag siya na itali siya at binili niya sa amin na wag naming hayaan na makakain siya ng tao. Matapos naming asikasuhin si Rico, pumunta na kami sa tent para magpatuloy sa libreng check-up at paggamot sa mga taga-baryo. May mangilan-ngilan sa kanilang nagtataka kung bakit wala si Rico at may ilan namang hindi man lang siya hinahanap. Nasaan po si Doc Rico? Sabi niya po kahapon siya po yung titingin sa akin. Nasa Enteng, nasaan daw ba si Rico? Di ba nasa Ayun, nasa Maynila. Kumuha kasi siya ng supplies sa mga gamot. Oo, tama. Nasa Maynila nga. Babalik din kagad yon. Kailan siya umuwi doon? Kahapon, pagkatapos namin maglikpit, umuwi na din siya kaagad. Paano nangyari yun? Kagabi nakita namin siya doon sa sinumpang bahay Ha? Sinumpang bahay? Saan yun? Di namin alam yun. Di mo alam.
nandun ka nga din daw eh. Natameme ako sa sinabi niya dahil alam ko naman talaga kung anong bahay yung tinutukoy niya. Alam nyo, ang weird nyo. Sabi ng mga ibang mga taga-baryo na parang kasuspe-suspecha kayo. Tapos ngayon nagsisinungaling pa kayo. Tama. Tapos yung mga nagpapacheck up daw dito biglang nagiging aswang. May kinalaman siguro kayo sa nangyayari sa baryo namin na to. Teka. Ang pagkakaalam namin nangyayari na yung epidemya bago pa kami makarating dito. Paano naman kami ang may kasalanan sa mga nangyayari? Oo nga. Huwag naman kayo basta-basta naninisi. Tinutulungan na nga nila tayo eh. Ang sabi-sabi, nakita daw si Rico sa loob ng bahay na sinumpa. Malay namin kung taga doon pala talaga siya. Tapos inaalagaan niya yung kung anong mang meron nandun. Naputol ang kaguluhan nung may batang tumawag sa amin para tulungan yung tatay niya. Tulong, Dok! Tulong po! Yung tatay ko, nagbago po yung itsura niya. Nakakatakot po siya tapos naglalaway pa po siya. Sabi niya po, gutom na daw po siya. Agad kaming pumunta ni Arthur doon at siniguro naming suot-suot namin ang mga kwintas na binigay sa amin ni Cap. Pagdating namin doon ay napatras kami dahil isang halimaw ang sumalubong sa amin. Ay, nagugutom na ako. Kakainin ko kayo. Buti na lang ay nakatali din ang paa ng isang ito sa may pose ng bahay kaya hindi siya makalis sa lugar kung nasaan siya. Sinubukan kong alalahanin ng tinurong orasyon sa akin ni Lolo dahil sabi niya magagamit ko daw ito pag may masamang espiritu o maligno akong nakaharap. Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo, ako'y nananawagan sa mga kapangyarihan ng langit. Bumaba kayo rito at ako'y tulungan. Espiritu ng liwanag! Tigilan mo yan! Gagabayan ang lugar na to. Palalayasin ng dilim na nagtatago sa kanyang anyo. Aswang na nagdudulot ng takot at pigati. Sa bisa ng orasyong ito, ako'y naguutos. Tumigil ka! Una kitang kakainin pag nakatakas ako dito! Lumayas ka na! Lumayas ka sa aming tahanan! At nawalan ako ng malay. Paggising ko, inasa bahay na ako na tinutuluyan namin dito sa baryo. Dok, Enteng, gising ka na! Anong nangyari? Bumalik ba yung tatay ng bata sa dati? Nangina yung aswang at muntik na talaga niyang lubayan yung katawan. Kaso, nahimatay ka na kaya bumalik na lang siya sa dati. Hindi ko alam kung anong ginawa ko mali. Ang alam ko lang nangihina ako nung sinabi ko yung orasyon na turo ng lolo ko. May lokal na albularyong dumaan dito kanina. Sabi niya masyadong mahina ang normal na tao para sa orasyon na sinabi mo. Sabi niya, may kinakailangan ka daw na anting-anting para magbigay sa'yo ng lakas. Anting-anting? Oo daw. Sabi niya, hindi daw basta-basta mahahanap yung ganong anting-anting. Kadalasan daw pinapasa yun ng ninong antingero sa mga inaanak nila. Bigla kong naalala yung singsing na binigay sa akin ni Lolo bago siya namatay. Kinuha ko kagad yung bag ko para tingnan kung nandun pa din yon. Kasi naalala kong niligay ko yun sa wallet ko kasi akala ko pampaswerte lang yon. Arthur, ito siguro yun. Pinamana sa akin ni Lolo bago siya namatay. Agad-agad namin pinuntahan si Rico sa kwarto para subukan yung anting-anting na binigay sa akin ng lolo ko at yung orasyon na itinuro niya. Dok Enteng, wag na kaya muna. Oh, bakit Arthur? Nag-enjoy pa kasi akong makita ka nakatali dyan Ganun. Sige Dok Enteng, wag muna. Oh, bakit? Hayaan mo munang maging aswang ako para makain ko na tong si Arthur na to. Tsaka mo ako pagalingin. Kayong dalawa, panay talaga kayo kalokohan. Pero seryoso ako Dok Enteng. Kasi baka mahimatay ka na naman Kakagising mo lang tapos mahimatay ka uli. Ang bigat mo kayong buhatin. Alam mo Arthur, panay sarili mo lang talaga iniisip mo
Parang gusto ko nang totohanin yung pagiging aswang tapos kainin na kita eh. De, okay na ako. Gusto kong kay Rico unang subukan to eh. Ay, first trial mo to? Wag na kaya muna. Baka ano mangyari? Actually, pang second attempt na to. Pero kasi yung kanina, di ko pa gamit yung anting-anting na to eh. Sure ka bang safe? Parang panayreklamo si Rico, Doc Enteng. Pili ko, wag na lang siguro. Hindi. Itong mga to, parang hindi naman pwedeng i-joke ko. Sige na. Sinulat ko sa papel yung orasyon na inaalala ko para sigurado kung masasabi ko to ng tama. Tapos, isinuot ko yung singsing na anting-anting na binigay sa akin ni Lolo bago siya nawala. Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo, ako'y nananawagan sa mga makapangyarihan ng langit. Bumaba kayo rito at ako'y tulungan. Medyo nakita ko nasaktan si Rico pero mukhang di naman to kasing sakit tulad nung sa tatay ng bata kanina. Espiritu ng liwanag, gabayan ang lugar na ito. Palayasin ng dilim na nagtatago sa kanyang anyo. Aswang na nagdudulot ng takot at bigati. Sa bisa ng orasyong ito, ako'y naguutos. Aray, normal naman na masakit to. Lumayas ka na! Lumayo sa aming tahanan! Hindi ka welcome sa lugar na ito. Sa kapangyarihan ng panalangin at ng pananampalataya, itinataboy ka namin sa kung saan ka nang galing. Tiningnan ko si Rico na namimilipit sa sakit ngayon, pero tinuloy ko pa din yung orasyon dahil alam kong ito yung paraan para gumaling siya. Mga anghel ng Diyos, kami ay bantayan. Protektahan kami sa lahat ng oras ng kagipitan. Amen! Nahimatay si Rico at agad naman siyang nilapitan ni Arthur. Uy, Rico! Okay ka lang ba? Uy, Rico, gising! Tingnan mo kung may pulso. Hahawakan pa lang sana ni Arthur si Rico nang biglang, Wah! Kakainin kita! Doc Enteng, tulungan mo ako! Mama! Kakainin kita! Bakit nahiya ka na dyan? Hoy, loko ka Rico ha? Uy, para ka ding timang Rico eh. Ano kala mo, funny ka? Natawa nga si Doc Enteng eh. Ikaw lang hindi natatawa dyan eh. Wow! Mama! Baliw ka kasi. Dapat sa'yo, di na tinutulungan eh. Uy, Pikon! Teka, paano ba natin malalaman kung effective yung orasyon? hindi ko rin din sure eh. I-try mo kayang isuot ng kwintas na anting-anting. Ay, oo nga. Sige. Ayan, mukhang okay naman na di ka na nag-iiyak-iyak dyan. Wow! Sino kayang umiyak kanina lang? Nagsumbong pa sa mama. Pagkatapos nung nangyari ay kinuwento kagad namin yon kay Cap. Gusto naming matulungan yung mga naging aswang para maging tao ulit sila. Salamat, Doc. Akala ko wala na pag-asa yung misis kong maging tao ulit eh. Walang anuman po. Masaya kami nakakatulong sa inyo. Pinangako po namin sa mga sarili namin na ibubugol namin yung buhay namin sa pagtulong. Thank you po ulit. Pero alam niyo po ba na parang baliwala lang yung tulong na ginagawa ninyo? Ha? Anong ibig mong sabihin? Kasi Doc, kaya niyo lang pong magpagaling ng mga nagiging aswang 2 beses sa isang araw. Pero sa isang araw po ata 5 ang nakakaroon ng sintomas. Di, mas dumadami pa din pala yung mga nagkakaroon kaysa sa gumagaling. Biglang dumating si Cap. Oo, Enteng. Kaya dapat talaga nating malutas yung problema mula sa pinagmulan. Kasi parang endless cycle lang ang nangyayari. Hayaan mo, Cap. Pupunta ako sa bahay kung saan nagsimula tong lahat ng ito para makita ko kung paano ba natin ito masusolusyonan. Kasama ako, Dok. Ako na lang, Doc. Baka maawa na naman yung si Doc Rico. Feeling ko, mas safe kung ako na lang mag-isang pupunta doon. Alam kong pinoprotektahan naman ako ni Lolo through this ring eh. Ay, napapa-English na ha. Seryoso na nga siya. Bago pa maggabi, pumunta na nga ako sa bahay kung saan nagsimula yung lahat. Pagbukas ko ng bahay ay may masangsang na amoy akong naamoy.
Ewan ko kung bakit pero tingin ko ay may kinalaman doon kung anuman yung pinagmula ng epidemya sa baryong ito. Dahan-dahan akong naglalakad kaya nagulat ako nung biglang nag-ring yung cellphone ko. Hello? Ano, kumusta ka dyan? Okay naman ako, Kap. May masangsang na amoy dito, kaya sinusundan ko. Malakas yung kutob ko na may kinalaman tong amoy na to sa nangyayari. Ay sige, mag-iingat ka ha. Andito lang kami sa tapat ng bahay. Sabihan mo lang pag kailangan mo na ng backup. Nakita ko na kung ano ang pinagmumulan ng masangsang na amoy. May isang lumang balon sa likod ng bahay na to na kontaminado ng kakaibang dugo. May balon dito na punong-puno ng dugo. Kakaiba yung itsura ng dugo, parang di pang tao eh. Wait, iilawan ko. Pagtutok ko ng flashlight ay nagulat ako sa nakita ko. May aswang na naaagnes na sa loob ng balon. May manananggal sa loob ng balon. Paano mo naman nalaman na manananggal yan? Meron siyang pakpak na pampaniki. Tapos kalahati yung katawan niya. Manananggal? Parang gano'n na nga, Kap. Ano kaya pwede natin gawin dyan? Sabi ng mga naging aswang parang tinatawag sila niyang balon na yan Kaya sila pumupunta dyan. Tapos paglabas nila, nag-uumpisa na nilang maramdaman yung mga sintomas. Feeling ko, kailangan nating linisin tong balon at ilibing ng maayos yung aswang na to. Baka siya ay nagtatawag ng susunod na magiging aswang Pag-uwi namin ay nag-research na ako kagad kung paano ba tatanggalin ang sumpa sa balon at ano ba ang tamang pamamaraan ng paglilibing ng aswang. Kumusta do, Kenting? Para kang estudyante ulit yan Nakakainis kasi. Sana pala dinala ko yung libreta ni Lolo. Di ko naman kasi nakalang kakailanganin ko yun dito Sino ba naman kasi mag-aakala na from doctor to aswang expert real quick yung role mo dito Kaya nga, maling supplies tuloy yung dala natin. Pero meron na ba tayong plano? So far, hindi pa kompleto itong mga kailangan natin gawin. Pero ang una natin kailangan gawin is linisin yung balon. Tayo mismo? Ayoko. Takot ako sa dugo Doktor ka? Takot ka sa dugo? Kaya nga, takot ka sa dugo talaga? Hindi yun. Takot ako sa dugo ng aswang. Mamaya yung dugo pala na yun ang dahilan kung bakit nagiging aswang yung mga tao dito Pagaya pa ako kay Rico. Oh, ako na naman yung nakita mo. Siyempre, ikaw lang naman naging aswang dito sa atin Alam nga namang si Doc Enteng. Alam nyo kayong dalawa, sa labas na kayo mag-away para makapag-focus ako dito. Tatawagan ko pa kasi si Mama para picturean yung libreta ni Lolo Si Rico kasi, nakapalabas tuloy tayo. Ba't ako? Ikaw nga tong asar ng asar sa akin Nakakatuwa talaga ang dalawang yon. Sobrang professional sa harap ng pasyente pero pag kami-kami na lang para silang mga bata. Pagkalabas ng dalawa, tinawagan ko na si Mama para picturean yung mga laman ng libreta. Pagkakuha ko nun ay mas naging madali para sa akin na magplano ng mga susunod na kailangan naming gawin. Pagkabuo ko ng plano ay inaya ko yung dalawa na pumunta kay Kap para masimulan na namin yung kailangan gawin. Doc Enteng, anong kailangan natin gawin? So una, kailangan natin alisin yung bangkay ng manananggal at linisin ang balon. Saan naman natin ililibing yung manananggal na yan? Kailangan natin ng orasyon na makakapagtanggal ng sumpa, kaya kakailanganin natin siyang sunugin. Yung mga dugo na makukolekta natin sa bangin ay kailangan nating ihalo sa equal amount ng asin. Kakailanganin din natin ng tubig dagat para punuin yung balon. Para punuin natin yung balon pagkatapos nating malinis yun. Paano yun, Dok? Wala naman dagat na malapit dito. Kaya naman ng tubig dagat. Tubig dagat kasi, kailangan natin ng tubig alat. Baka pwedeng magalo na lang tayo ng asin sa tubig. Oo, maaaring pwedeng ganun rin. Marami-raming asin pala kakailanganin natin, no? Oo, Kape, kailangan maklens lahat. Medyo mabigat yung yanggaw na ginawa kaya mabigat-bigat yung sumpang kailangan natin basagin. Walang problema. Sa ngayon, tutulong yung mga tao sa barangay sa paglilinis ng balon. Tapos, pupunta naman ako sa bayan para magpa-deliver ng 1 truck ng asin. Sapat na siguro yun. Feel ko naman sapat na yun.
Eh di pag may sumobra, pwede namang magsaboy na rin tayo sa bawat bahay para maklens din. Tama, better safe than sorry. O siya, sige. Sasabihan ko na sila para masimulan na. Tawagan nyo na lang ako kung may kakailanganin pa ha. Sige Kap, salamat to ah. Hindi Doc Enteng. Ako ang dapat magpasalamat sa iyo. Di ko alam kung anong gagawin kung wala kayo. Umalis na si Kap para sa asin at habang wala siya, ay nagtulungan kaming maglinis ng balon. Kalahating timba lang yung ilalagay yung dugo kada timba ha, para pagdating ng asin, ilalagay na lang natin. Oh, sige Doc. Ilagay muna namin sa lamesa yung bangkay ng aswang at tinakluban ng pulang kumot bilang paghahanda sa ritual na gagawin ko. Doc Enteng, mukhang ayos na din yung balon. Malinis na. Oo nga. Pagdating ng isang truck ng asin ilalagay na lang yun sa balon bago lagyan ulit ng tubig yung balon. Inakabahan ako. Oh, bakit naman? Kung ikaw kaya mag-ritual ng naagnas naman na ng galewo ko lang kung di kakabahan. Itong si Rico, nakapag-doktor pero minsan di gumagamit ng utak. Hindi kasi pambaguhan yung ritual na kakailanganin kong gawin. Kadalasan, mga malalakas na albularyo lang gumagawa nun. Kaya, hindi ko alam if mapupull off ko ba ng tama ito. Ang dami mo nang natutulungan tao na maalisan ng sumpa ng pagiging aswang. Kayang-kaya mo na to. Nandito din kami kahit anong mangyari. Wala man kaming dugong antingero o experience sa mga ganyan, susuportahan ka pa din namin sa kahit na anong pwedeng paraan. Lumakas naman ang loob ko na kasama ko pa din ang mga pinakamatalik kong kaibigan hanggang sa labanan na ito. Sinimulan ko ang pagriritual. Akala ko yung hirap lang ng ritual yung kakailanganin kong harapin, pero mali pala ako. O banal na lumikha, sa iyong kapangyarihan, iligtas mo kami sa kasamaang nakaabang. Aswang na naggasik ng takot at pigati, ibaon sa lupa, upang sumpa niya'y mabawi. Ang daming aswang! Tolong! Tolong! Ang dami nila! Binilisan ko yung orasyon na kailangan kong sabihin dahil alam kong sinusubukan nila akong pigilan. Espiritu ng ilaw, gabayan ang ritual na ito sa paglibing ng halimaw at sa pagpawi ng sumpa nito. Tubig na banal, asin at mga dahon ng laurel, gagamitin sa pagbindisyon sa hukay na magpapawal. Nung makita kong sinasaktan na ng mga aswang yung mga tao, ay binigay ko kay Rico at Arthur ang papel kung saan nakasulat ang orasyon at yung singsing na galing sa lolo ko. Sige na, ituloy nyo. Kailangan ko silang tulungan. Doc Enteng, di namin alam to. Wala nang oras. Tapusin nyo na yan, dali. Kinuha ko yung bendisyon na pinrepair ko nung naghahanda na ako sa araw na ito. Kasama sa nakasulat sa libreta ni Lolo na mangyayari ito dahil hindi basta-bastang papayag yung aswang na maalis yung sumpang binigay nila. Ito pala yung pakialam merong sumusubok magtanggal na sumpa. Ipatpati naman pala Alam mo, kung ako sa'yo, hindi na ako mangingialam. Pwede namang manahimik ka na lang Pero nakisali ka pa dito. Ano, tirahin na ba natin to? Bigyan mo na sa akin to. Walang binatbat sa akin itong patpati na to. Inatake ako ng aswang at nagulat siya nung sinubuyan ko siya nung binindisyon ng tubig. Inatake niya ako at agad ko siyang hinampas ng bolong tinatago ko sa likod ko kanina. Ano? Sinong patpatin ngayon? Aba, at nalaban ka pa Andito yung namumuno sa kanila! Agad naman nagsuguran yung mga aswang sa akin. Nung una nakakalaban pa ako, pero masyado silang marami. Napansin kong nakatingin lang si Arthur at Rico sa akin, kaya siniguan ko sila para ipagpatuloy nila yung orasyon. Ituloy nyo! Ituloy nyo yung orasyon! Sa dami ng bugbog at kalmot sa akin, napapikit na lang ako habang tinatanggap yung mga atake ng aswang. Napangiti ako nung marinig kong tinuloy na nila Rico yung orasyon. Sa ngalan ng Ama, ng Anak, at ng Espiritong Banal, itaboy ang dilim, palayain ang kinulam! Pigilan niyo sila! Nagsialisan yung aswang sa akin para pigilan sila. Pero binilisan nila yung orasyon kaya natapos nila ito bago pa man sila maabutan ng mga ito. Aswang na inilibing, sa lupa'y mananatili, sumpa'y mapaparam,
Kapayapaan ay babalik! Nagulat kami nung naging tao yung mga aswang kanina at parang takang-taka sila kung bakit sila naroon at bakit wala silang mga damit. Anong nangyari? Paano ako napunta dito? Ako rin. Saka, ba't wala akong damit? Anong huli niyong naalala? Ako, naalala ko yung nagkasakit ako. Sabi ng doktor, rabies daw. Hindi ba kayo taga-baryong to? Hindi. Taga-kabilang baryo kami. Kaya nakakapagtaka na biglang nandito na lang ako. Gumana? Mukhang gumana nga, Dok. Niyakap ako ng dalawa. Salamat sa inyong dalawa. Papaliwanag ko muna sa kanila kung anong nangyari. Salamat talaga. Inexplain ko sa mga tao yung nangyari at nagpapasalamat sila sa amin. Pagdating ni Cap, ibinigyan niya ng damit yung mga tao at ipinahatid sa kanilang bahay. Ginawa na namin yung mga natitirang steps na kailangan naming gawin para masiguradong di na babalik yung sumpa. Pinuno namin ng asin yung mga timbang may kalahating dugo. Tapos nilagyan namin ng maraming asin yung balon bago lagyan ng tubig ulit. Kawawa naman yung iinom ng tubig na to. Mamamatay sa UTI. Kawawa talaga. Isipin mo, dating may bangkay at dugo yung balon tapos iinuman mo. Ay, oo nga no. Ay nako, ang kulit nyo talagang dalawa. Kinabukasan ay nagsisaboy ng asin ng mga taga-baryo sa kanilang bahay. Unti-unting bumabalik sa normal ang lahat. Maraming mga nagbibigay sa amin ng mga regalo at pera pero tinatanggihan namin. Nung pinilit nila, naisipan naming i-donate na lang yung mga makukuha namin sa mga mas nangangailangan. Grabe, parang artista na tayo. Kulang na lang, magpapik sila sa atin eh. Napansin ko lang, Rico, ha. No hard feelings, ha. Parang sa amin lang sila ni Doc Enteng nagpapapicture eh. Ngayon lang sila nakakita ng endangered species eh. Ay, Doc Enteng, endangered species ka daw, oh. Huwag mo na kayang isama yan. Ano yun, Rico, ha? Uy, ikaw kasi sinasabihan ko, Arthur eh. Ba't dinadamay mo pa si Doc Enteng? Wala kang sinabi. Sabi mo kaya sa amin lang nagpapapicture kasi ngayon lang sila nakakita ng endangered species eh. Habang naglalakad kami, may batang lumapit sa amin na may daladalang barya. Mga kuya, sobrang thank you po. Sana po tanggapin niyo po ito. Ay nako, itago mo na lang yan. Ipunin mo para sa mga gusto mong bilhin. Oo nga, may gusto ka ba bata? Wala po. Masaya na po ako sa lahat ng meron ako. Lalo na po kasi bumalik na po si mama at saka si papa sa akin eh. Ha? Bumalik? Opo, naging aswang po kasi silang dalawa eh. Kala ko po kailangan ko ng mabuhay mag-isa. Tapos dahil po sa tulong nyo, bumalik po sila pareho sa dati. Grabe, Doc Enteng no? Nakaka-touch naman. Kaya nga. Kaya po sana tanggapin niyo po to. Para po makatulong din po ako sa lahat ng tinutulungan nyo. Sige na nga. Pero pag may kailangan ka ha, kayo ng mama at papa mo, magsabi lang kayo sa amin. Opo. Alam niyo po, sana paglaki ko, maging katulad niyo po ako. Sana maging doktor din po ako. Promise po, tutulong din po ako sa iba. Niyakap kami nung bata tapos bumalik na siya sa paglalaro. Ang cute naman ng bata. Grabe, parang sinabi ko din yun nung bata ako eh. O, anong gusto mo? Sabihan din kita ng cute, ha? Siro, hindi ah. Alam ko lang na tulad natin, marami din matutulungan yung batang yun paglaki niya. Pauwi na sana kami nung nakasalubong namin si Cap na hingal at parang nag-aalala. Dok, kanina ko pa kayo hinahanap eh. O bakit Cap? Bakit parang may problema? Kasi lumapit sa akin si Kapitana mula sa kabilang barangay. Nangyayari din daw sa kanila yung nangyari dito sa atin. Pero halos lahat sa kanila naging aswang na. Kaya natatakot na siya. Naku, Doc Enteng, kailangan tulungan din natin sila. Kaya nga, baka maayos naman na dito eh. Baka pwedeng lumipat na tayo doon. Di pa tayo tapos dito. Marami pang may pangkaraniwang sakit dito na kailangan natin ma-check at magamot. Paano? Pwede naman tayong pumunta doon eh. Tutulungan natin sila sa problema nila sa aswang, tapos bumalik na lang tayo dito para sa medical attention sa mga taga rito. Magandang ideya yan. Sige, Doc.
Tinawagan ko na yung supplier ng asin. Magandang makapunta na tayo dun kagad-agad. Wait, agad-agad? As in ngayon na? Oo. Bilang na lang sa kamay yung nananatiling tao sa kanila. Kaya baka pag pinagpabukas pa natin huli na. Oo, sige ho. Mag-aayos lang kami ng gamit tapos pupuntahan ka na namin, Kap, para makapunta na tayo dun. Di ba kailangan natin malaman yung source ng sumpa sa kanila? Kasi sa atin, dun sa balon Oo nga, may idea ka ba, Kap? Para alam ko kung anong kakailanganin natin gawin. Oo. Iba sa kanila Naakit sila sa puno ng mangga. Tapos, pag kumakain sila nun, nagiging aswang sila. Ayun, tama. May nabasa akong ganyang case sa libreta ni Lolo. O sige, Kap, pupunta din kami kagad sa inyo. Pagdating sa bahay ay binasa ko kagad yung mga nakasulat sa libreta ni Lolo sa picture na pinadala sa akin ni Mama. Nakita kong kakailanganin namin putulin yung puno at magsabi ng ibang orasyon. Sinulat ko sa papel yung orasyon at nag-ayos na ng iba pang mga kakailanganin. Pagdating namin kay Kap, sinabi ko na kagad yung plano at pumunta na kami doon. Kinakabahan ako. Feeling ko may hindi magandang mangyayari. Corny naman ang gut feeling mo. Halata namang may hindi magandang mangyayari kasi pupunta tayo sa barangay na puno ng aswang Kap, sumagot na ba si Kapitana? Hindi pa nga sumasagot Natatakot ako. Baka ano nang nangyari sa kanya. Hindi pa man din kami nakakarating ay nakita namin si Kapitana na parang nakikipag-usap sa sobrang laking aswang. Sinubukan naming lumapit ng konti habang nagtatago para marinig yung usapan nila. Napapunta mo na ba sila dito? Papunta na sila dito. Baka naman marami sila o baka naman sinabi mo yung totoo. Hindi. Sinabi kong di na nila kailangan magsama ng marami kasi may mga tao namang tutulong sa amin dito. Saka di ko din sinabi yung totoong source ng problema para di sila makapaghanda ng tama. Ayan, basta wala kang ginawang mali tuto pa rin ko yung sinasabi kong ulo ng pakilamerong doktor na yon kapalit ng pagbabalik ko sa mga tao dito sa dati. Sana tumapad ka lang sa pinag-usapan kasi di ko naman gagawin to kung hindi para sa mga pinamumunuan ko. Asan na ba daw sila? Di ba dapat nandito na sila? Biglang tiningnan ni Kapitana yung cellphone niya. Ay, ang dami na palang miss call ni Kap. I-call back ko lang to para matanong kung nasaan na sila. Pagtawag ni Kapitana kay Kap ay nag-ring yung cellphone nito kaya nagpanik kami kasi baka mahuli kami. Anak nang buti na lang na off ko kagad. Kailangan na nating umalis dito. Pero kailangan nila ng tulong natin. Trap lang to, Doc. Kailangan natin ng mas tamang pag-aanda. Tutulungan pa din naman natin sila Oo nga, Doc Enting. Wala din kasing silbi lahat ng hinanda natin kung di naman tama yung impormasyon na nakuha natin. Tama. Mas mahihirapan tayong tulungan sila kung patay na tayo. Kaya nga Pero may tanong ako. Ano yung, Kap? Bakit ba nagbubulungan tayo? Bakit di pa tayo umalis? At umalis na nga kami nung umalis na si Kapitana at yung aswang nakausap niya sa kinatatayuan nila kanina. Nag-usap kami habang naglalakad pa uwi. Alam nyo, di ko magits Ano yun? Kasi bakit mas pinili pa ni Kapitana na makipagtulungan sa aswang kaysa sa atin? Feeling ko hindi niya na din naman napag-isipan yon. Nadisperada na siguro siya na maging tao ulit yung mga pinamumunuan niya. Mismo, Doc. Kasi kahit ako, baka pag inoferan ako ng ganun kagating ko din. Lalo na kung ginawa ko na yung lahat pero wala pa din gumana. Sa bagay di naman niya kasi alam kung totoo ba yung nangyari doon sa baryo kung nasaan tayo Saka parang ang lala ng sitwasyon nila. Nakita mo ba doon pa lang sa bungad ng barangay nila? Oo nga. Grabe, parang panay aswang na sila at iilan na lang yung mga tao. Alam nyo, ngayon ko lang na-realize Nung nag-usap kami ni Kapitana, ang weird na ng kilos niya Baka pati siya nagkakaroon na rin ng mga first symptoms. Maaari. Baka kaya ganoon na lang yung eagerness niyang maalis yung sumpa sa kanila. Anong gagawin natin ito? Kakailanganin kong planuhin kung anong pwede nating gawin. Saka mas pag-aralan pa kung ano man ang nakasulat sa libreta ni Lolo. Para kung ano man ang mangyari, alam ko yung gagawin. Di tulad kanina na iba na yung case na-blanco na ako. Tama, Doc. Kailangan din natin ng tulong ng mas maraming tao.
Sa tingin ko, hindi sapat na iilan lang tayo laban sa daan-daang aswang sa barangay nila. Matapos ang insidente sa barangay ni Kapitana, naisip kong kailangan ko ng mas malalim pa ang kaalaman ko sa mga anting-anting at ritual. Determinado akong malaman ang lahat ng posible kong matutunan para mas maging handa kami sa susunod na pagpunta namin doon. Grabe, Dok. Mukhang seryoso ka na talaga. Magiging antingero ka na ba talaga tulad ng lolo mo? Kung yun ang kailangan para matulungan sila gagawin ko. Hindi ko hayaang magpatuloy ang ganitong klase ng problema. At least ngayon, alam natin na mas malalim pa yung problema. Pero maganda na yung makakasama tayo sa laban na ito, hindi ba? Tama yun. Ako bilang kapitan dito, susuportahan ko kayo sa abot na makakaya ko. Ang dami ko na rin natutunan mula sa inyo. Nakaka-inspire nga eh. Nakita natin kung paano unti-unting bumalik sa normal yung buhay ng mga tao dito. Pero hanggang ngayon, iniisip ko pa rin, bakit hindi natin agad naalaman ang totoong pinagmula ng sumpa? Akala natin, puno na mangga, pero iba pala. Oo, kailangan mas alam natin yung totoong sitwasyon nila para mas matulungan natin sila ng tama. Sa tingin ko din sa susunod, kailangan natin ng mas maraming tao para tumulong. Hindi lang tayong 4. Kailangan isang buong grupo na tayo. Magandang idea yun, Kap. Pwede tayong mag-organize ng training para sa mga volunteers. Parang superhero team, pero medical superhero ang peg. Astig yun. Magandang ideya yan. Pero una, kailangan natin maghanda. Ako nang bahala sa pag-aaral ng mga anting-anting at ritual. Rico, Arthur, tumulong kayo kay Cap sa pagpapatibay ng komunidad dito. Ayos, Dok. Training at community strengthening ang focus natin. Ay wow, English! Iba talaga pag Arthur ang pangalan eh. Salamat talaga sa inyong lahat ah. Hindi ko alam kung anong gagawin ng baryong to kung wala kayo. Nang sumunod na araw, nag-focus talaga kami sa pag-aaral ng mga ritual at anting-anting. Si Arthur at si Rico, busy sa pag-train ng mga volunteers. Habang si Cap, tuloy-tuloy lang ang pagpapatibay ng aming komunidad. Nang ready na kami, bumalik kami sa barangay ni Kapitana. Doon namin na-discover na hindi pala puno ng mangga ang problema, kundi isang lalaking mukhang artista pero hari pala ng mga aswang. Gamit ang mga natutunan naming ritual at anting-anting, nagawa naming palayain ang barangay mula sa sumpa. Ngayon, yung barangay na dati puno ng takot, naging simbolo na ng pag-asa at katatagan. Pagkatapos ng laban namin sa kabilang barangay, ay bumalik kami sa baryong pinagtutuluyan namin. Nagulat kami nung makita namin parang may fiesta. Kaya kahit na pagod na kami, inawala yun at napalitan ng saya. Salamat sa inyo. Eto, tanggapin mo yung kakanin na niluto ko. Specialty ko yan. Nako, salamat po. Wow, lakas maka-artista. May pa-fun gift pa. Sus, inggit ka lang. Wala kasing pumapansin sa iyo eh. Kap, maraming salamat dito Nagulat kami, grabe. Kailan nila pinagandaan nito? Actually, simula nung umalis tayo, nagsimula na silang maganda. Pinipigilan ko sila kasi sabi ko, baka naman di tayo manalo doon. Pero sabi nila, confident daw sila kaya maghahanda na sila. Grabe, di ang awkward pala kung sakaling di tayo naging successful, no? Yun nga sinasabi ko sa kanila. Pero wala Ganon sila ka-confident na sure na mananalo tayo. Nakakatuwa naman. Biglang may binatilyong lalaki ang yumakap sa akin. Sino yan? Baka anak niya na matagal lang nawawala. Sira ka talaga. Dok, maraming salamat po. Di niyo po alam kung gaano kalaki na itulong niyo sa pamilya ko. Kala ko po mabubuhay na lang akong mag-isa kasi lahat sila naging aswang na. Sobrang miserable na po ang buhay ko. Masaya akong makatulong. Kahit anong mangyari sa buhay, wag kang susuko. Baka di mo alam sa future ikaw naman yung makakatulong sa ibang tao. Pagkatapos naming kumain umuwi na din kami para magpahinga. Iniisip ko pa rin yung plano ni Lolo bago siya mamatay. Iniisip ko kung pwede kayang ituloy ko yon. Dok, anong iniisip mo? Oo nga, Dok. Parang seryosong-seryoso ka dyan Iniisip ko lang kasi kung pwede ko kayang ituloy yung plano ni Lolo noon. Anong plano yun?
Nung nagkasakit kasi si Lolo, naisip niya na kailangan niyang ipasa yung legacy. Na-realize niya na oo, habang nabubuhay siya, natutulungan niya yung mga taong kasama niya. Pero paano pag nawala siya? Saka paano pag nasa malayo siya? Pero di ko pa rin gets kung anong plano niya. Ang gusto niya sana, bawat baryo, meron siyang tuturuan sa mga orasyon na alam niya. Bukod kasi sa antingero si Lolo, albularyo din siya. So gusto niya sana, turuan din yung mga taga-baryo ng panggagamot. Anong nangyari? Bakit di niya nagawa yung plano? Nagkasakit na kasi si Lolo, kaya di na niya kinaya. Naisip ko tuloy na tayo na lang ang gumawa. Uy, game ako dyan. Ako din. Kasi di ba, may point naman natutulungan natin sila pero what if pag uwi natin may aswang na naman na sumugod? O kaya what if magkaroon sila ng sakit na kailangan ng medical attention? Kaya nga magandang magde-delegate tayo para kahit wala tayo dito, panatag yung loob natin na okay din sila dito. Pero medyo matrabaho yan Magtatagal tayo dito. Pero kung iisipin natin, di ba? Mahirap at matagal nga pero worth it naman yun. Kasi after nun, di ba, di na natin sila kailangang isipin kasi kakayanin na nila kahit wala tayo. Sa bagay, may point nga. Pero ano ituturo natin? Mga antingero things or medical? Feeling ko pareho Kailangan may alam sila sa mga orasyon at pangontra sa aswang. Tapos sa medical field naman, paano kaya? Alam nyo, may nakausap ako na gusto magdoktor dito Kaso mahal daw kaya mukhang di niya kakayanin. Medyo mahal kasi talaga no? Alam ko na. O ano yun, Dok? Di ba, marami naman tayong sponsor sa mission natin. Oo nga no. Kaso feeling ko, di sapat yun para sa pagdodoktor Hindi nga. Naisip ko, ba't di natin i-propose sa kanila na mag-scholar? Oo nga no. Total, pareho naman tayo ng goal. Yung maging ayos yung sitwasyon ng mga tagong barangay. Grabe, Dok. Kaya pala ang lalim ng iniisip mo. Kinabukasan nag-set up kami ng meeting kasama yung mga sponsors namin. Pinropose namin yung plano namin at halos lahat sa kanila ay umagree. Sinimulan na namin yung programa. Binigyan ko sila ng kopya ng libreta ni Lolo at sa tulong ng mga albularyong taga doon, nakahanap kami ng mga kailangang anting-anting para mas tumibay yung mga orasyon. Pinagpatuloy din namin yung mga seminars tungkol sa pagpapanatili ng magandang kalusugan para makaiwas sa sakit at naghanap kami ng deserving na scholar na willing sumali sa mission namin. Grabe, Doc. Sobrang nakakatuwa. Di lang about health yung mga seminars natin. Meron din tayong anti-aswang seminar. Oo nga, Kap Mahirap na Di lang kasi sakit yung kalaban natin. May ibang nilalang pa na nagiging problema din natin. Nag-i-enjoy nga ako kasi nakikita kong mas ready na yung mga taga-baryo sa kung ano pang pwedeng mangyari. Kaya nga. Tapos dito, doon naman tayo sa barangay ni Kapitana. Alam kong kailangan din nila ang tulong natin. Di lang doon, Arthur. Marami pa tayong barangay at baryong dadaanan. Di tayo titigil hanggat may barangay pang di natin napupuntahan. Alam nyo, nagwo-worry lang ako. Oh, bakit, Doc Rico? Hindi. Magjo-joke lang sana ako kaso ikaw sumagot, Kap Ayan kasi, panay kalokohan Pero, naku-curious ako Ano dapat yung sasabihin mo? Naisip ko lang, magkaka-love life kaya tayo? Napaisip ako sa sinabi ni Rico pero naisip ko din kagad na darating naman yon kung darating. Ang mahalaga marami kaming natutulungang tao. Ilang taon nang tumakbo ang misyon namin at marami-rami na rin kaming barangay na natulungan. Akala namin hindi na ulit namin mararanasan yung mga naranasan namin sa baryong yon pero may napuntahan kaming kakaibang baryo. Grabe, Dok. Parang nangyari na to Alam mo, kung di ka request ng stopover, di naman tayo gagabihin ng ganito Nakakatawa na ako na naman ang magsasabi pero Doc Enteng, baka pwede makontak mo na yung kausap mo dito para malaman na natin yung tutuluyan natin. Kanina ko pa kausap Sabi niya, sabihan siya pag andito na sa Arco.
pero nawala kasi yung signal. Nako, paano tayo niyan? May exact address naman na binigay. Gusto nyo, doon na tayo pumunta. Oo, pwede. Baka malapit lang din sila doon. Pinuntahan namin yung address na binigay sa akin at grabe yung takot namin nung narinig namin yung sigaw ng katapat na bahay ng pagtutuluyan namin. Narinig niyo yun? Oo, Bakit kaya no? kasi may tenga kami, kaya narinig namin. Hindi kasi yun. Bakit kaya may nasigaw doon sa kabilang bahay? Parang hindi maganda pakiramdam ko dito ah. Wait, hanap lang ako ng signal para tawagan si Kap Boyet. Naglakad-lakad ako para maghanap ng signal. Halos di ko sila matanaw nung nakita kong naka 2 bars na ang phone ko. Sapat na para matawagan ko si Kap Boyet. Hello, Doc. Kap Boyet, mukhang may nangyayaring di maganda dito. Magpatawag ka ng tanod, dali. Ha? Nasaan ba kayo? Nandito kami sa address na ibinigay nyo. Ha? Nandyan na kayo? Hindi ba sabi ko sabihan niyo ako kung nasa arko na kayo? Steven, sinabi mo sa kanila yung address? Opo, Kap. Sabi niyo po eh. Ang sabi ko, pagdating, narinig tuloy nila yung sigaw dito. Estupido ka talaga, oh. Kapuyet, di ka po yata nakamute eh. Hindi ko alam kung anong gagawin. Kinakabahan ako kaya naisip kong sabihan na sila Arthur at Rico para umalis na. Pero nag-aalala din ako sa babaeng sumigaw. Hello, Doc. Mukhang tinitingnan niya kung narinig ko ba yung usapan nila. Hello, Kap Boyet. Hello? Wala akong marinig, Kap eh. Basta pumunta na lang kayo dito. Please. Binaba ko kagad yung phone tapos pinuntahan ko kagad sina Arthur at Rico. Sasabihan ko sana sila kaso nasaktuhan namang paglabas nila ni Kap Boyet sa bahay kung saan nagmumula yung sigaw kanina. Uy, nandyan na pala kayo. Kap? Sinusubukan kong pigilan sina Rico at Arthur sa pagtatanong kay Kap pero mukhang di nila ako nagets. Ano yan, Doc Enting? Kailangan mo na bang mag-CR? Parang constipated ka dyan ah. Bubuksan ko na yung bahay nyo para makapagpahinga na kayo. Medyo na-relax ako kasi naisip kong safe na. Di na sila makakapagtanong pero biglang binalik ni Arthur ang topic. Wait lang, Kap Boyet. Anong ginagawa nyo dun sa bahay? Oo nga, bakit may sumisigaw? Iyan ba? Baka yung TV lang yung narinig nyo. Pwede kasi ako manood ng horror movie. Oo nga, yun lang siguro yun. Sige, pwedeng patid na kami, Kap Boyet. CR na ako eh. Hindi naman talaga ako nasi-CR pero gusto ko sana makausap sila Arthur at Rico para masabi ko sa kanila yung totoo. At makausap sila na wag masyado magpapahalatang nagsususpecha sila para di kami palisin dito kaagad para matulungan pa namin yung babaeng sumigaw. Welcome to your home for the next 2-3 months. Sabihin nyo lang ako pagka may kailangan kayo ha. Babalik na ako sa bahay. Kailangan ko nang ituloy yung movie ko. Anong oras na kasi? Pag-alis ni Kap Boyet ay pinaliwanag ko na kina Rico at Arthur ang nangyari. Pumayag silang maglaylo kami habang inaalam kung ano ba talagang nangyayari at paano namin matutulungan yung babaeng yon. Di pa ako natatapos magkwento ay may biglang kumatok sa pintuan namin. Ano ba naman yan? Parang sisirain yung pinto. Sige, ako na magbubukas. Pagbukas ni Choi ng pinto, ay nagmamadaling pumasok yung babaeng kumakatok ng parang takot na takot. Please, huwag niyo ko ituro kila Kap. Please, itago niyo ko. Punong-puno ng sugat yung babae tapos punit-punit pa yung damit na suot niya. Tatanungin ko sana siya kung anong nangyari pero biglang may kumatok ulit. Magtago ka muna dito. Pinatago ni Rico sa ilalim ng kama yung babae tapos nag-play siya ng bastos sa phone niya. Nilakasan niya yung volume at nagsara ng phone. Nag-guess naman kagad namin ni Arthur kung anong ipapalusot namin. Doc, buksan niyo itong pinto. Binuksan ko naman yung pinto. Bakit ang tagal niyo magbukas ng pinto? Tinaas ni Arthur yung hawak niyang sandok. Sorry, Kap Boyet. Nagluluto lang. Ako, nakaidlip pala ako sa sala. May hinahanap kasi kaming babae, baka Anong tunog yon? Ay, nako, si Doc Rico. Nag-all by myself naman.
All by myself? Nagsasari... Gets. Naggaganon din pala yung mga doktor, no? May medical benefits kasi kapag makapag-release. Dahil naglilipat-lipat kami ng lugar, di na kami nakakapag-love life eh. Siya. Huwag na natin siyang istorbohin pero okay lang ba magtingin-tingin kami dito sa bahay? Baka nakapuslit yung kriminal eh. Nako, kung kriminal yan, kailangan talaga mahuli yan. Tiningnan nila yung bawat sulok ng bahay bukod sa kwarto kung nasaan si Rico. At nung wala silang nakita, umalis na din sila. Salamat Kap Boyet sa pag-susure na wala dito yung kriminal ha. Siyempre naman, special guest namin kayo. Ayaw naming may mangyaring masama sa inyo. Sige Kap Boyet, good night po. Good night. Regards na lang kay Doc Rico ha. Pakisabing marami akong babae. Pwede ko siyang pahiramin para di mapudpud si Mariam Palad. Mga ilang minuto matapos makauwi ni Kap Boyet, ay kinatok na namin si Rico. Ang talino mo doon, Rico ah. Di ka talaga ginulo ni Kap Boyet dyan. Ang hindi ko lang maintindihan, ba't pinagtago mo pa si ate sa ilalim ng kama? Oo nga, kung yung plano mo naman di ka pasukin dyan kasi nagawa ka ng milagro. Ay, oo nga no. Sorry ate nagpanik lang ako. Pwede ka nang lumabas dyan. Pasensya ka na, medyo bastos yung naisip kong plano Nagpanik din kasi ako Wala yun. Masaya lang ako na di nila ako nakita. Ano nga palang pangalan mo? Saka, ba't ka nila hinahabol? Choy nga pala. Nagpakilala kami isa-isa sa kanya. Kinuwento ni Choy na si Kap Boyet hindi tipikal na kapitan. Sabi niya, yung pamilya nila Kap Boyet ay may kasunduan sa aswang na pananatiliin ng aswang na nasa posisyon siya at tahimik ang mga nasasakupan niya kapalit ng isang tao na iaalay sa aswang taon-taon. Ha? Ano yun? Kahit sino lang iaalay nila? Hindi po. Mamimili po yung aswang ng gusto nila. Di ko naman masisisi yung aswang kung bakit ikaw pinili niya Tama na yan, lover boy. Kailangan natin tulungan tong barangay na to para matigil yung sacrifice routine nila. Oo nga, may tamang oras dyan. Kailangan natin masolusyonan to. Oo nga, pero kailangan natin ng mas maraming impormasyon. Choy, sino pang maaaring makatulong sa atin dito? May ilan pa rin namang hindi sumasang-ayon sa kasunduan. Karamihan sa kanila takot magsalita. Pero kung magpapakita kayo ng tapang, baka sumama na rin sila. O sige, bukas mag-iikot tayo sa barangay. Kailangan natin kausapin ng iba pang mga residente at hikayatin silang makiisa sa atin. Arthur, Rico, ihanda niyo mga gamit para sa medical mission. Gamitin natin itong pagkakataon para makapagbigay ng libreng check-up at sabay na makipag-usap sa mga tao. Kinabukasan, maaga kaming nag-ayos at nagtungo sa sentro ng barangay. Dala ang mga gamit pang medikal. Nag-set up kami ng isang maliit na klinik sa plaza. Dahan-dahan, lumapit ang mga tao. Una, para sa libreng check-up. Pero kalaunan, para magtanong at magkwento na rin tungkol sa kanilang mga alalahanin. Sa tulong ni Choy, nakapagtipon kami ng isang maliit na grupo ng mga residenteng handang lumaban para sa pagbabago. Plano naming ilantad ang katotohanan tungkol sa kasunduan sa susunod na pagpupulong ng barangay. Enting, handa na bang lahat ng kailangan para sa presentation bukas? Oo, lahat ng ebidensya at testimonya ng mga tao nakaayos na. Handa tayong ilabas ang katotohanan. Nang sumapit ang araw ng pagpupulong, puno ng tensyon ang hangin. Mga kabarangay, nandito kami hindi lang bilang mga doktor, kundi bilang mga taong nais makatulong sa pagbabago. Ang kasundong ito sa aswang ay hindi lamang lumalabag sa ating moral na paniniwala kundi naglalagay rin sa panganib sa ating lahat. Habang nagsasalita ako, kitang-kita ko ang pagbabago ng ekspresyon ng mga tao. Mula sa takot, naging determinasyon. Nagsimula silang magbulungan. Unti-unti lumalakas hanggang sa magbigay daan ito sa isang bukas na diskusyon sa hall. Sa tulong ng mga matatapang na residenteng nagbabahagi ng kanilang mga karanasan, unti-unting nabuo ang lakas ng loob ng buong barangay.
Nagpasya ang karamihan na itigil na ang kasunduan at ipaglaban ang kanilang karapatan sa isang ligtas at malayang pamumuhay. Matapos ang mahabang diskusyon, nagkasundo ang barangay na tuldukan na ang kasunduan. Sa tulong ng lokal na pulisya at ilang mga opisyal na aming nakausap, nagawa namin formal na wakasan ang sakripisyong ito. Nagsagawa rin kami ng mga seminar sa self-defense at spiritual guidance para sa karagdagang proteksyon ng barangay. Nakakamangadok. Sa maikling panahon nagawa nating magbago ng isang buong komunidad. Totoo yan. Parang superhero lang, di ba? Pero totoong buhay. Sa wakas, matapos ang ilang buwan ng pagtutulungan, nakita namin ang tunay na pagbabago sa barangay. Nawala ang takot sa mga mata ng mga tao. At sa halip, napalitan ito ng pag-asa at kumpiyansa. Si Kapitan Boyet ay nakumbinsi naming baguhin ang nakasanayang gawin. Ipinaalam namin sa kanya na may iba pang paraan para mapanatili yung katahimikan sa barangay. Nung una ay di siya sang-ayon, pero nung nakita niyang marami sa mga hinahawakan niyang tao ang di sang-ayon sa pamamaraan niya, ay nangako siyang magbabago. Mga kabarangay, humingi ako ng tawad sa pag-aalay ng buhay para sa kapayapaan sa mga aswang. Nalaman ko na mali ito at hindi ito ang solusyon. Ngayon, magbabago na ako. Kasama si Doc Enteng, matuto tayong lumaban sa mga aswang nang hindi nagsasakripisyo ng buhay. Ituturo niya sa atin ang tamang paraan upang protektahan ang ating komunidad. Salamat sa inyong pangunawa at suporta. Magkaisa tayo para sa isang maayos at ligtas na kinabukasan. Nung kinagabihan na, magkakasamang nagtipon kami ni Arthur, Rico at ang iba pang mga residente sa plaza. Masayang pinagmamasdan ang bagong mukha ng kanilang barangay. Ang barangay na hindi na nangingilabot sa takot sa gabi, kundi nagdiriwang ng kanilang bagong natagpo ang kalayaan at lakas. Salamat sa inyong lahat. Ang tagumpay na ito ay hindi lang sa amin, kundi para sa ating lahat. Patunay ito na sa pagkakaisa, walang imposible. Sa gitna ng mga tawanan at pagdiriwang, naramdaman ko ang tunay na diwa ng pagiging doktor. Hindi lamang ito tungkol sa panggagamot ng sakit, kundi sa pagbibigay ng pag-asa at lakas sa mga taong nangangailangan. At sa gabing yon, natulog ako na puno ng pasasalamat at pag-asa sa marami pang barangay na aming tutulungan sa hinaharap. Wakas.